School on Air. Ito ang Handa Pinas. Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Magandang gabi sa lahat. Kayo po ay nakikinig na sa Handa Pinas. Ito po si Martin Aguda Jr. Sa mga natatraffic ngayong Friday night, sa mga may dashcam dyan, na galit sa mga nagka-counterflow. Dami nagka-counterflow ngayon, di ba? May nakausap nga ako dahil marami nagpo-post sa social media ngayon na naka-dashcam. Tapos, yung kanilang mga, dahil may dashcam sila, gusto nilang mag-record ng iba't ibang mga kabalustugan sa daan. Isa na dyan, yung pagpo-post nung ikaw ay makasalubong na nag-counterflow. Meron ako napanood sa aking Facebook post. Hinarang nila dyan, bandang West Avenue yata yan, di ba? Yung hinarang, yung pa'y matapang. Ang problema, mga nagsasabi ng mga kaibigan ko, baka naman magkaroon ng barilan sa daan. Diba? Yung isa na medyo mayabang, may dalang bakal, kahit alam nating gun ban ngayon, ay nako. Kaya ingat-ingat lang po. Pero kung yan ang paraan para ipaya ang ating mga wisit na mga motorista sa daan, pwede na rin. Ngayong gabi ang pag-uusapan po natin ang ating mga fire volunteers sa ating topic na fire volunteerism. Ngayon po ay Fire Prevention Month. Kasabi nga natin sa Fire Prevention Month, bakit napakaraming sunog? Anyway, kasama natin sa studio live, kung napapanood nyo rin po kami sa Channel 7 Cable Link at sa DCRJ 810, handog sa atin ng A-Tri Media Broadcasting Network, ang Handa Pinas. At ang kasama natin ang buong asosasyon, buong association. Kumpleto sila, hindi tayo binigo. Ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters of the Philippines Incorporated. Nakikita nyo po yan sa mga stickers, sa mga car stickers at sa mga hotline, emergency numbers, hotline 16016. At syempre kasama natin ang kanilang pamunuan. Pakilala na natin isa't isa. Relax lang po kayo mga gentlemen, naka-uniforme sila. Ang presidente, napakabatang presidente, ang bago nilang presidente ng fighter, no? Si Mr. Wilbert Dowa. Ang kanyang call sign. Minsan mas kilala tayo sa call sign, no, kaysa yung pangalan, no. Siya po si Lemon Tree, no? Napakasiga nung posisyon pero Lemon Tree na. Magandang gabi po, Sir Wilbert. Ano bang natawag ko sa inyo? Magandang gabi, Martin. Just call me Lemon Tree na. Yan. Call sign, di ba? Ang tawagan natin sa volunteer ay puro call sign. At siyempre kasama ang mga matitikas at batikan ng mga fire volunteers. Pakilala natin ang fire marshal ng fighter base, no? Yan po yung maririnig, no? Ito pong napapakinggan nyo dito ay mga opisyales na kapag kayo po ay nagmo-monitor sa inyong mga radyo at ginajam nyo ang 225. Ito po yun. Fighter base, ang kanilang fire marshal, Mr. Edwin Chan. Good evening, sir. Good evening po, Kuya Martin. Yan, Kuya Martin talaga. At ang Deputy Fire Marshal, si Mr. Mike D. Yan, mahihayin si Sir. Boss Mike. Ang kanilang EMS Chief, no? Ngayon, sa panahon ngayon, no?
hindi lang bumbero, hindi lang fire trucks, kundi napakarami na rin ambulansya, no? Yan na rin ang ating pag-uusapan mamaya. Si Mr. June Tolentino, nung Friday, nakita lang kita eh. Ha? Yes, sir. June, good evening. Magandang gabi, Sir Mart. At saka si June ay mula rin po sa MDRMO, no? Manila Disaster Risk Reduction Management Office. At siyempre, batiin natin yung boss natin, no? Mr. Johnny Yu. Sir Johnny Yu. Ayan. Keep it up. I-promote natin yung ating Manila Marathon mamaya dito, ha? Yes, sir. Mr. Virgilio Gardaya, kay ng South District Fire Marshal. So hinati-hati, no? Parang ano rin, parang BFP rin. Robert Eliza from the Central Fire District. Good afternoon. Good afternoon sa iyo, Oo. Kuya Mike. At John D. Vicencio. Mula sa siya naman ay Fire Marshal ng Northern Fire District. Pero iba't ibang brigada kayo. So kakilala ko po kayo, pero sa ito pong mga kasama ko po dito, collectively, sila po yung mga opisyalis ng fighter base. Pero iba't ibang brigada. Ano pong brigada ni Boss Jun? Sir, from Team Network. From Team Incorporated. Network. Ang kanilang presidente si Mr. Wilbert. I'm from Chinatown Volunteer. Chinatown Fire Brigade. Volunteer. I'm from Sir Robert. I'm from Quezon City Firefighters Volunteer Association. Kaya ikaw ay dun sa Central District Fire, ang area mo, no? Yes, sir. At ang kanilang Fire Marshal, I'm from Ermita Malate Fire Rescue Volunteer. Ermita 3. Tama ba ang call sign? Ermita 8. 8! Sorry naman! Hindi, gino-joke lang kita. At, sir, ano bang mga brigada? Southern? Paco Volunteer. San Antonio. Yan, San Antonio Volunteer. Pumunta na tayo dun sa usapin ng fire volunteerism. Sinasabi palagi na mas pinagkakatiwalaan daw ng mga kababayan natin, yung mga fire volunteers, mabibilis in general, di ba? Although, kaibigan natin siyempre ang marami sa Bureau of Fire Protection, alam natin at hindi rin sila medyo siguro matutuwa sa ganyang mga remarks ng tao. Pero, bakit ba nagkaroon ng ganyang notion? No? Siguro ngayon, dahil ngayon napakarami ng fire trucks ng Bureau of Fire Protection. Ibang-iba siguro yung sitwasyon 10 years, 20 years, 30 years ago. At nakikita ko naman, mga puti na mga buhok ng mga kasama ko dito, they can attest doon sa ganyan. Bakit po ba sinasabi kadalasan ng mga kababayan natin na ang bibilis ng mga fire volunteer? Anybody, Mr. President, Mr. Wilbert? Hindi, actually, madalas nila sinasabi bakit mabibilis ang volunteer. Actually, ang BFP kasi may sinusunod silang alarma bago lumalabas. Tayo naman sa volunteer, basta may tao tayo sa headquarter, takbo na tayo. Ang atin, kaya natin ginawa tong volunteer at saka tinayo natin tong EMS this year. Actually, kasi maraming mga motorcycle accident, mga car accident, para makakatulong din tayo. Hindi lang tayo sa sunog, pati sa mga aksidente. So, ibig sabihin, nag-evolve na, no? Through the years, no? From firefighting to emergency medical services. Oo. Napag-usapan po natin yan. Pero sir, yung basic, siguro kwento lang natin, especially nga yung ating mga, pasensya na kayo, mga seniors natin. Bakit kadalasan, sinasabi nila, nagsimula sa Binondo, sa Chinatown, ang ating fire marshal, baka you can answer that. Kadalasan, bakit sa Chinatown? Bakit kadalasan Filipino-Chinese? However, ang organisasyon ba ay limited sa Filipino-Chinese? Ay nakikita natin ngayon, marami na rin talagang purely Filipino. Mr. Wilbert. Actually, ang president po ng Chinatown Volunteer, isa po siya isang founder, pwede natin sabihin, founder ng volunteer. Dati kung alam niyo lang, ang Chinatown Volunteer, wala pang truck yan. Pump lang, sinasakay lang namin sa jeep, tumatakbo na. That is 1960 plus. So, unti-unti namin pina-improve ang nagkaroon tayo ng mga donation from Chinese community. So, nagkakaroon tayo ng truck. Pero bakit po nagsimula dun sa Binondo? Bakit ganun yung mga original na roots ng mga fire volunteers natin? Meron bang unting historical perspective Hindi. lang Actually, nag-start yan yung 1960 plus, yung nagkaroon ng sunog dito sa may Arangke. po? Okay. Wala pang fire volunteer nung time na yon. Okay. So, 1960s yan. yeah, 60 Okay. plus. So, ang laki ng sunog na yon.
So nakita ng Chinese community na kulang yun mga aparato ng ating mga kaibigan taga-bureau. Kaya nung natapos yun, doon sila nag-start ng volunteer. Kaya talaga sa China to nag-umpisa yan. Okay. Ito ba nakita nila yung kakulangan Nung time na yun. nung time na yon? Oo. Kasi alam nyo, may kasabihan din, di ba? Na sabi ng isang profesor, ng isang naging profesor ko, na kapag marami daw volunteer ang isang bansa, siguro may kakulangan sa mga ginagawa ng mga taong gobyerno. Kaya napupunan ng mga NGOs or non-government organization. Siguro, in fairness, ating mga kaibigan sa Bureau of Fire Protection, ito yung sinasabi natin yung mga nakaraang panahon. Aha. Siguro ngayon, makikita naman natin, di ba, kakadonate lang June, di ba? Kakadonate, kaka-purchase lang. Nakita natin na napakaraming fire truck at dadalhin nila to sa sa mga probinsya, di ba? Lahat bibigyan. Lahat bibigyan. O yun. So, anybody can answer, no? Kwentuhan lang po tayo. Paano ba nabubuo ang isang ngayon? Kasi ang dami ng fire volunteer organizations, no? Sir, gaano ba karami ang membro ng fighter base? Ilang brigada, ilang truck, ilang membro? More or less. Statistics lang. Ang member ng Association of Volunteer Fire Chief and Firefighters of the Philippines Incorporated, we have a 24 member Brigade. 24-member brigade. Times, mga ano bang average po? How many trucks per brigade and ambulances for that matter? Actually, differences before, kung alam niyo lang, Kuya Martin, galing ka rin sa volunteer. Dati, isa lang ang Truck. bawat isang brigada. Ngayon, minsan ibang brigada umaabot ng 4, 5. Meron ibang brigada umaabot po ng 8. Like Quezon City, marami din silang truck. Ang Ermita, I believe they have 5 fire truck at saka isang ambulance. Ang Raha, marami rin po yun. Dati ang Chinatown, iisa lang ang truck. Ngayon, at least 5 na rin kaming truck. Bakit po kailangan magdagdag ng mga dagdag na truck, dagdag na ambulance? Kunwari, sa truck, di ba? Kasi anong tanong natin dito? Saan tayo kumukuha ng pondo? At saka, anong nakikita nating need? Why do we need to purchase additional fire trucks? Kasi nakikita naman natin, bukod sa existing na organisasyon, ang daming nanganganak, which I think is positive. Maraming tumulong, no? But siguro pag-usapan natin yung downside niyan, di ba? Meron din nakikita nating unting kailangan coordination issues na ganyan, no? So, ano po ba bakit ba hindi lang sapat na isang truck ang magkaroon ng isang organisasyon? Siguro dahil nga meron tayong time na nagkaroon tayo ng problema sa fire hydrant. Kasi marami tayong fire hydrant na nawala na. So, na-feel namin pag isa lang truck mo, parang pagdating ng sunog ay napakahirap kakapusin ka na. Kaya nga, yung mga dinadagdag na truck, puro tanker para sa water supply. Kasi kailangan natin ng mas maraming tubig pag may sunog eh. So, para sa mga nakikinig sa atin at sa nanonood sa ating cable link Channel 7, pag sinabi natin iba't ibang itsura ng fire truck sa Pilipinas, di ba? Hindi ka tulad sa Amerika, di ba? Yung engine na sinasabi, halos pare-parehas ang itsura niyan, pare-parehas ang laki. Dito sa Pilipinas, samot-saring may maliit, may malaki, may tanker. Bakit po kaya gano'n ang disenyo? Hindi, kasi meron yan, supposed to be, ang bawat unit, kagaya ng pumper, may trabaho ang pumper. Ang Sige pumper is para sa hydrant. Paghanap siya ng hydrant, higupin niya para i-supply. Okay. Usually, ang engine is for first attack. Sila ang lumalaban. Okay. And then, yung tanker is for supply. Yung may kanya-kanya silang trabaho. Oh, yun. So, kaya iba itsura. Yeah. Pero dahil sa problema ba sa tubig sa mga hydrant natin, mas marami ako nakikita fire marshal na mga tanker, no? Mas maraming gustong mga tanker. Mas, dahil, di ba? Sa capacity po yun ng tubig eh. Pag tanker, almost maybe 3,000 gallons. So, tumatagal po ang laban ng ating mga bumbero. Not like pumper, only 300, 270 lang, 500, ganyan. And also, depend upon the street naman. Kunwari, ang street natin, maliit, kasya lang doon yung pumper. Yun ang magpe-penetrate yung pumper. Then, on the other side, sa likod, magsusupply na yung mga malalaki. Kumbaga, engine relay.
Okay. So tubig ang problema natin, no? Yes. Sa ibang bansa, talagang properly space ang kanilang mga fire hydrants, di ba? Kaya pagdating nila sa fire scene talaga, salpak diretso yung sa hydrant. Diretso tuloy-tuloy na ang bakbakan noon, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas talaga, medyo may hydrant nga, wala namang lumalabas na tubig. No? So kaya pala maraming malalaking fire truck dito sa Pilipinas. Explain natin lang sa mga kababayan natin, di ba? Mali sabihin natin na ang isang truck tatakbo ng walang tubig. Bakit nagagalit, di ba? Yung mga tao, tumakbo yung truck na yan, walang tubig. Oh, di ba? Totoo po ba yung mga ganyan? Parang hindi ako makapaniwala ng ganyan. Hindi po totoo yun, sir. Actually, akala kasi nila, pag yung dinadala namin na truck, wala nang limitasyon. Siyempre, may limit yung water noon. Ine-expect nila unlimited supply. Hindi naman ganon. Every truck has its own capacity. So, kunwari, gano'n ba kabilis maubos ang isang tubig sa truck? Yun na lang, para maintindihan ng mga kababayan natin. More or less. Pumper, tanker, engine. Yung average po na dinadala nyo, kunwari yung engine, yung tamang size lang. Ilang gallons ba yan? Mga 5,000 gallons. Kasi usually ang engine, yun ang yun 800 gallons. Gallons. Pero depende sa pagbigay ng pressure. So, Kung mas malakas yung pressure na bigay natin, mas mabilis maubos ang tubig, ang tendency. Kung paano mag-operate. Pero kung bibigyan natin ng full blast, siguro less than 5 minutes. Less than 5 minutes. Kaya. Diba? So, ang capacity ng engines, isang 800 gallons, di ba? Pa-explain natin sa mga kababayan natin. Yung gallons per minute, yan po yung nilalabas na tubig. Yan. Ina-adjust po yan, no? So, kadalasan, ilagay mo sa 100 gallons per minute na lang. No, medyo malakas na yon, no? 800 gallons divided by 100 GPM, gallons per minute, 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes, wala na pong laman ang isang fire truck. At minsan, di ba, nag-aantay ka sa likod mo kung merong fire truck na parating o wala. Tama. Ang tendency mo, magde-decide si Hepe kung aalis na lang para umigib ng tubig rather than mapag-initan ng mga taong bayan. Di ba? Tama ba ang aking mga experience ng mga Hepe? Tama. Ayan, aral ako sa inyo eh. Magbabalik po ang Handa Pinas. Diyan lang po kayo. What can you say in 1 minute? 60 minutes at 7 GMT. Hashtag Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Minute. Myanmar. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Maniwala ka sa iyong sarili, dala ng pagsikat ng araw. Bagong mundo, may bagong ikaw, may bagong ako. At maaabot na natin ang ating mga pangarap. Sabay tayo, hawak kamay, patungo sa bukas na tunay na para sa ating lahat. Kilalanin ang puwersa ng bayaning atleta. Ito po si Jericho Nograles para sa PBA Party List. Visit pbapartylist.com and facebook.com/pbapartylist. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Halalan 2016, makabuluhang talakayan para sa makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa Bakit Kita Iboboto para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Samahan natin sa pagkilala ng mga kandidato sina Joey Falcon, Bernard Tan, Pia Morato at Miguel Hill sa programang
ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Tuwing araw ng Biyernes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Handa Pinas! Masterin ang mga paghahanda sa iba't ibang disasters, sakuna at mga kaalamang pangkaligtasan. Dito sa Disaster Management School on Air. Ito ang Handa Pinas. Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Babalik po tayo sa Handa Pinas. Kasama natin ang Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters Incorporated. Hotline 16016. Ang buong puwersa ng fighter base. May tanong tayo dito. May naiwanan lang tayong mga usapin kanina. Pero may tanong si Doktora Cecilia Katapang. May phone in question eh. Paano ba in-organize daw ang isang volunteer fire brigade? Kailangan ba to ng coordination sa gobyerno? At ano ang required training, no? Importante yung training. Pero kahit sino ba ay pwedeng mag-organize. Oh, may pera ako. Ang ating mga bossing, ba't naging ngitian kayo dyan? Ha? Ano ba ang unang-una, siyempre, motivation. Gusto kong tumulong. Gusto kong magtayo ng volunteer fire brigade. Ano ba ang kailangan kong gawin, Jun? Can I answer that, Sir Sige Martin? lang. Primarily siguro, like me, when I started dun sa volunteer, the first thing na naramdaman ko is, gusto ko talagang tumulong. So, if that passion is out for a certain person, mahihirapan siya. Mahihirapan siya maging volunteer. Kasi ang volunteer, hindi yan 7 hours, 8 hours lang eh. Hanggat maaari, it should be all the time eh. So, ganun ang naramdaman ko at first. So, hinahanap ko rin sana yung mga ganong klase ng passion within the newcomers or yung mga new breed natin ngayon na gusto mag-volunteer. Dapat andun muna yung passion to help. Well, yan yung sa individual. Yes. Diba? Mm. Dahil alam natin, talaga naman, palagay ko naman, kung mag-agree kayo, diba? Kahit nung bata naman talaga tayo lahat, diba? It's one of every boy's dream, di ba? Na mga role play na ginagampanan, bombero, pulis, di ba? Matinong pulis ha. Yun, hindi yung nandyan sa TM Calaw at Ross Boulevard na may escort na kayo nakasibilya naman daw. Ay, sus, ba namang klase to? Anyway, pero tama ka dyan, Jun. Lahat gustong tumulong, no? Pero yung ating, siguro ang interesado yung ating mga kababayan din at yung mga nakikinig sa atin at napapanood tayo sa ating cable link, no? Ano ba ang requirement? Ayan na lang, no? Kung ayaw nyo sagutin yung ano ba ang motivation, ano ba ang requirement para magtayo ka ng isang volunteer fire brigade? Kadalasan sir yan, di ba? Isang geographical area. Meron din, nung dating pinagtatrabahuan ko, isang malaking broadcasting company rin, meron din kaming fire truck doon. At ako ang kanilang hepe. However, yun ay required kasi, 'di ba? Nung ating fire code na dapat may fire brigade ang isang organisasyon, not necessary to have a fire truck. Pero yung fire volunteer per se. Paano ba nabubuo yan? Kung kwentuhan lang tayo dito, tayo nga ng fire brigade. Actually, para ka lang nagtatayo din ng negosyo. Okay. So, kailangan mo ng SEC registration and then may business permit din. Kasi kumukuha rin kami business permit yearly. Yun. Ba't kailangan ng business permit? Required ho yun. Talaga? Yeah. Tapos, kaya sa SEC, kailangan din. So, okay. Yan yung mga government regulations. Pero sa Bureau of Fire, kailangan ba natin magpaalam? Paano po ba ang parang koordinasyon, no? Kasi ngayon, dami nagsulputan. Kahit sa mga barangay, sabi nga natin, okay lang naman yan dahil meron tayong DRR law na hanggang sa barangay, meron tayong disaster risk reduction at may budget din po yan. Okay lang yan. The more the merrier ang laro natin pagdating sa disaster at iba't ibang mga sakuna.
Pero syempre, hindi naman yan parang naisip lang natin, parang naglalaro tayo, no? So ano po ba ang dapat coordination na ginagawa niyan with the Bureau of Fire Protection? Kuya Martin, kung sa tanong mo, ibalik natin, no? Alam mo, sa pagtayo ng volunteers, kagaya ng sinabi ni Robert kanina, kailangan natin kumuha ng SEC, Mayor's Permit. Kahit sa BIR, nagpa-file po kami. So, hindi alam ng mga maraming nakikinig sa atin yan, ha? Ganun pala. we also file right paper sa BIR lahat. So, kaya ang volunteers, that's why sinasabi nga yung mga iba kasi mabilis, kaya naman nila itayo ang volunteers. Pero, kaya nyo bang patagalin yan? Kasi hindi ganun kabilis magtayo ng volunteers. Magastos po. Magastos. At saan po nang gagaling ang panggastos, Mr. President? Alam mo, ito, sa mga gastos ng volunteers po, sa kagaya kila Robert sa Quezon City, sa lugar nila, kaya sa Chinatown sa amin, doon sa mga neighborhood namin na tumutulong sa amin. Ayun. Dahil napoproteksyonan. Opo. Okay. Boss Robert. Pero, depende kasi kagaya sa amin, more on kami-kami lang ang gumagastos. Kasi hindi kami nanghihingi doon sa lugar namin. Dahil I remember nung unang-unang tinayo namin yan, so may fire truck running and then nagsusulisit kami. Parang hindi nila tinanggap So, since then, hindi kami nagsulisit na. Bari, kaming mga miyembro, bulsa-bulsa nangyayari. Any idea kung magkano ang OPEX, ang operational expenditure ng isang volunteer fire brigade? Magbigay lang kayo ng figure para maintindihan ng mga kababayan natin. Hindi pala basta-basta to. Magkano to maintain a volunteer fire brigade per month? Mahirap sabihin kung magkano, depende sa isang buwan. Kung gaano karami ang sunog naman po. Kasi, okay. bawat truck na lumalabas po sa atin, bawat truck na bumubomba po, gasolina pa rin ang ginagamit po natin. Kahit na nagpapaandar tayo, bumubomba na tayo, lumalaban na po tayo sa sunog, gasolina pa rin po ang nagpapagana rin yun. So, hindi po natin masasabi kung magkano. Kasi hindi, depende kung wala naman masyadong sunog itong buwan, makatipid-tipid naman po. Sana, wag tayo masunugan din, di ba? Mahirap So, depende kung gaano karaming sunog, madalas ba gamitin ng truck, madalas ba lumabas, depende. So, kasi depende rin po yan, syempre, bukod sa gasolina, ang kino-consider natin dito ay yung mga maintenance po ng truck. Tama po ba? Opo. Idadagdag ko lang sa sinabi ng ating presidente. Okay lang yung crudo hindi ganun kabigat. Pero yung pag nasiraan ka ng truck, yung makina, yun ang mabigat, yun ang malaking gastos. Yung pagkain-kain ba, nakikita ko kasi, di ba, ang ating mga fire volunteer, isa sa mga kinatutuwaan yan, magsalo-salo after ng isang responde. Kaya marami rin na nagiging healthy. Hindi, yan tayo nagkakaroon ng munting, yun lang ang kasiyahan, di ba? Yes. Magkwentuhan ng mga experience after ng responde. Paano ba yun? Kanya-kanya po bang ambag yan? Or may naglalabas talaga, may bumubuno talaga? Sa amin, usually naman sa lahat yun na lang ang pinaka konsuelo natin sa firefighter. Kasi ang firefighter naman ng volunteer, ni 5 walang tinatanggap. Yun. Parang pagkatapos ng trabaho, pagod, pakainin natin para medyo naman. Masaya. Oo. Marami pa tayong mga gustong itanong sa ating mga guest. Yung isang tanong ng marami, ano po ba kailan po ba kami tatawag ng bumbero? Ayan. Kailan ba dapat tumawag ang bumbero? Nasusunog ang basurahan, kailangan pa may tumawag na ng bumbero. Ating mga chief dito. Tanongin natin si ating Fire Marshal, Chief Edwin. Kailan tatawag dapat sa 16016, sa 16, sa 117, sa iba't ibang mga ating mga iba't ibang mga volunteer na asosasyon? Sa amin po, sa mga volunteer, usok pa lang sunog na. Kaya pag may usok na, ngamoy na, tawag na kagad kayo.
usok pa lang. Yes. Nakikita nila from afar. Pero kunwari sa loob ng bahay, di ba? Ano ang decision point natin para, tumawag ka na ng bumbero? Self-instinct yun eh. For example, pag nakikita mo nakakayanin naman ng tubig-tubig lang, okay, wag ka na tumawag kasi kaya naman. Pero on the sense na tingin mo na hindi kaya, kailangan mo talaga ng outer assistance, on that time, tawag ka na to make a support lang sa in case na lumaki. O siguro ma-remind din natin, pag may sunog sa isang komunidad, kadalasan yan, di ba? Tumawag ka ng bumbero. Hindi, tumawag na yung kapitbahay namin. Kung yung kapitbahay mo, ganun din ang pag-iisip na tumawag na yung kapitbahay namin, pero ganun din yung iniisip niya, na tumawag na yung kapitbahay namin, walang darating na bumbero dahil walang tumawag. Tama ba mga chief? Di ba? So ang ating request, ating mga kababayan, tumawag lang kayo kahit ilang beses, kahit na gano'ng kakulit, kahit paulit-ulit. At actually, mas maganda po yun dahil nako-confirm, the more callers you have, hindi the merrier. The more na be-verify natin, positibo talaga yung alarm. At yung mga volunteers kasi natin, mga kapatid, mga kaibigan, hindi naman nagbabase yan talaga rin sa mga first, second, third alarm. Minsan, pagka marami ring membro ang nagre-report, di ba? Yan din yung isang, So, in-encourage talaga natin na tumawag. So, ano po ang hotline natin sa fighter base? 16016. 160. Diretso po yan. Kahit sa cellphone, kailangan ba mag-02 or 16016? Just dial 16016. 16016 sa cellphone. Sa ganyan din? O meron pang 02 pa rin tayo? May 02 sa cellphone. May sa cellphone, Opo. may 02 pa rin tayo. Opo. Boss, yung mga usapin naman natin na kailangan bang bigyan ng ating mga bumbero, no? Siyempre, pasalamat, yung mga ganyan, no? At saka yung mga issues natin na bibigay, kunwari, sabihin natin, boss, unahin mo tong bahay ko, di ba? May mga ganyan, di ba? At hindi iwasan, out of panic, di ba? Out of panic, medyo talaga mag-offer ka na rin. Can anyone comment on that? Parang napakatahimik. Actually, Kuya John, nung bumbero pa ako noon, naranasan ko yun. Mm-hmm. Sa may tondo, tinakbuhan namin ng sunog. May nag-abot sa amin ng pera. Sinabi ko sa kanya, kaya nga, ang truck namin nakasulat, volunteer. Mm-hmm. That's why, para tumulong kami, hindi para maningil. Ang amin lang, sinabihan ko siya sabi ko, kung magdo-donate ka lang, kung magbibigay ka lang, i-donate mo na lang sa association. Mm-hmm. Para lahat, makinapang. Hindi lang kami. Kasi hindi lang naman kami ang tumulong Marami tayong volunteers nandun. Ibigay niya sa association, ang association ang tumutulong sa mga members natin dito. So mas maganda dun sa opisina ibigay rather than hot cash yan na iaabot sa iyo. Pero alam mo minsan out of panic talaga no. Hindi natin masisisi. Hindi natin minsan masabi na korupsyon. Dahil nga out of desperation, 'di ba? Desperado na Unahin mo na tong bahay ko pero hindi naman ganyan ng mga volunteer kasi lalong-lalo na siyempre din. With all due respect sa ating mga kapatid sa Bureau of Fire Protection, talagang tungkulin naman talaga yan, di ba? Yun na lang, siguro, yung mga pagbibigay-bigay ng pagkain, tubig, nakikita natin sa fire scene yan. Okay lang po ba yan? Mga chief? Bigyan mo pa ako ng malamig na tubig, salamat na yun. Ayan, malamig na tubig lang at palakpakan. No? Bayad na yun. Babatiin ka lang, paglabas, pagalis ng truck mo, malaking bagay na yan. Masaya na diba? kami. Yan, masaya na tayo niyan. Siyempre naman. Baka lumampas na kayo ng langit yan, ha? At saka, marami rin na talagang nagtatagal sa pagbo-volunteer, di ba? Nandun pa rin. Kumbaga, sabi nga ng isang food supplement, nasa dugo lang yan. Minsan kahit tayo, hindi na nagre-respond, pero pag may nakita tayong usok, re-respond yan pa rin at magbe-verify pa rin tayo, di ba? Anyway, nandito ang Emergency Medical Services Chief ng Fighter Base. Ang aking kaibigan mula sa Manila DRRMO, sa Team Network,
At nakikita kong saan-saan, banda dyan sa Quezon City, ang aking kaibigan si Mr. Jun Tolentino. Jun, ang tanong natin, Yes, sir. bakit matagal na naman sa Amerika yan na pag may bombero ka, may ambulance? Di ba? Pag lumabas ang bombero, may kasunod na ambulansya. Ano po ba ang purpose nito? Sa sunog lang muna tayo. Bakit importante na may medical din, may EMS din, in a fire response? Okay. So, yun nga, kasasabi mo lang, Sir Mark, every time kasi na may sunog, we consider this as a disaster. No? So, once there is a disaster, there is also a big possibility na magkaroon ng mga casualties. So, mga injuries. Na kung saan, sa states kasi, paglabas ng fire truck, immediately, may kasunod na yan ng EMS team. So, ko-compare ko siya rito sa Pilipinas. No? Paglabas ng isang fire truck, dapat niyan talaga din may kasunod tayong ambulansya. But the problem here is, ang mga volunteer firefighters natin, on the non-government side, may sinusunod siyang protocol, which is coming from the Bureau of Fire Protection. So with the EMS naman, wala pa kaming protocols or existing law na meron ang Pilipinas. So that's why hirap din kaming kumilos of sino yung batas na po pwedeng mag-protect sa amin upon giving first aid or rendering medical services to anybody who got injured dun sa particular area. Pero ang tama bang i-assume na ang pagresponde ng isang fire, ng isang ambulance sa fire scene ay siyempre kapag may mga injuries na dun sa mga nasunog na bahay, pati protection din ng mga bumbero, tama ba? Exactly, sir. No, kasi exactly. alam nyo, ang pagbubumbero ay isa sa pinakadelikadong propesyon sa buong mundo. Totoo, sir. At ang mga bumbero natin ay mga siraulo yan, di ba? Dahil papalabas lahat sa building, papatakbo kayo, papaloob, di ba? May sira sila sa ulo, Jun. Yes. Di ba? Yeah. The most lunatic but the most dangerous profession yan in the world. At natin masabing profession dahil volunteer. But we are all, we tend to professionalize and we strive to professionalize. Pero kanina, sabi ni President Wilbert dito kaya rin tayo may EMS ngayon dahil napakaraming vehicular accidents. Kasama na dyan yung mga aksidente sa motor. Sir, tinatawagan din ba kayo? Pwede rin bang tumawag yung ating mga kababayan pag may nakitang aksidente sa daan, pwede bang tawagan ang 16016 para sa responde? Yes, sir. Actually, recently lang, sir, we can have an average of 3 to 4 motorcycle vehicular accident every night. Okay. So, pagkatawag nila sa 16016, so that's the time, nagpapadala kami ng immediate na responding ambulansya. Okay. Ang tanong dito is pag alam natin ang sunog, pagka tinawag mo sa 16016, may lalabas at lalabas na truck. Regardless kung saang lugar yan, wag lang dyan sa may bandang Zamboanga, Sibugay, mapakalayo. Pero within Metro Manila, pag kami nakakita, for example, Commonwealth, no, ako'y dumadaan sa Commonwealth kada gabi, marami akong nakikita ang aksidente dyan ng mga motor. Can I dial 16016? At ang tanong dito, madali po kasing mag-report. Ang tanong dito, will I expect a response? Di ba? Madaling tumawag Pero kung ako yung first responder na palagi kong na-encounter, ang tanong dito, may darating ba? 10 minutes na. Kasi gusto natin malaman talaga yung response time at talagang kasiguraduhan na may darating na ambulansya. Yes. Actually, they can still top the 117 number, which is the national hotline number. No? If in that particular area, wala kaming miyembro na volunteer, ang ginagawa ngayon ng 117 is hinahanap kung saan po pwedeng may immediate na ambulansyang available the nearest to that particular area. So kunwari, tumawag sa inyo pero wala kayong membro na malapit tatakbo doon. Ito ba binabato nyo sa government? Binabato nyo ba ito sa 117 para makaresponde o talagang minsan wala na lang talagang response na mangyayari? Sir, no. Tinatap din namin since belong din kami sa government under the Manila Disaster Risk Reduction Management Office, may mga augmented din kaming cities na kung saan baka po pwedeng marespondihan nila. Oo. Matanong ko yan, di ba? Mapagkwentuhan lang natin sandali. Nagkwentuhan tayo June last Friday, di ba? Nakita tayo. Yes. Kasi napanood nyo ba yung sa
sa Facebook, yung tatlong magkakaibigan sa Silang Cavite, yung mga bata sa motor. Yes. Kasi nirepost ko yan sa aking Facebook, pagapang-gapang pa yung mga sir. bata doon. Buhay Buhay pa, pa yun. yeah, buhay pa. Pero, nung makita ko dun sa video, naririnig mo lang sa boses ng mga nagbi-video na ganyan. Huwag Kasi galawin. yung ambulansya, ang tagal ng ambulansya, huwag galawin, buhay pa yan. True. Puro lahat, puro comment, puro side comment, walang tumutulong. 'Di ba? Kaya ang tanong dito, pag tumawag ba ng ambulansya, sigurado bang may darating? Because that is my sentiment. Dahil ako po'y responder, kahit, 'di ba, kahit hindi na po ako aktibo, pag nakakakita ako, huminto ako eh. So ang tanong palagi diyan, pag tumawag ba tayo sa isang numero na 'yan, meron ba talagang responding darating? Otherwise, dadalhin ko na lang 'yan sa sasakyan ko. Dahil hindi lang kasi eto lang, may singit ko lang. Dahil minsan hindi mo nga iningatan mo nga sa pagbuhat, kaya nagantay ka ng ambulansya, namatay naman sa pagtagas ng dugo. 'Di ba? It's not always at not all the time that ang tao namamatay sa improper handling. Pero yung pagtagas ng dugo, at the end of the day, wala palang responder. 'Di ba? Dadalhin mo na lang. Sa mga susunod na episode ng ano, may gumawa akong research kasi niyan eh. Ganun pala, may tinatawag tayong bystander effect. Pag mas marami tayong naka-witness ng emergency, ang tendency natin, hindi tayo tumulong. Kasi ay, alam ni Jun yan, ay, alam ni Chief Wilbert yan, ay, alam ni Chief Robert yan. Ang tendency, nakatunganga tayo lahat. Feeling natin, walang may responsibilidad. So, ang tawag nila dyan sa psychology, diffusion of responsibility. Naka-diffuse yung responsibilidad sa ating lahat. Hindi katulad pag ako lang, si Martin Agudang pumunta doon, eh, kukunin ko cellphone ko, John, respondihan nyo to. Diba? Mga kababayan, ito lang, kung hindi kayo marunong mag-first aid, yung pagtawag lang ng tulong ay napaka-importante. Step in a emergency. Huwag natin antayin, nanay, tatay, anak natin yung nandyan, hindi tayo kumikilos. Ang nakakalungkot dito, dinodocument natin yung pagkamatay natin. Di ba? Yun ang ano, yung kaya I salute. Video pa talaga. Video at saka, magandang inisyatibo. Kino-congratulate natin, siyempre, ang pamunuan ng Fighter Base, ng Association of Volunteer Fire Chief and Firefighters, at ang EMS Division ba ang tawag dyan? Diba? Yes, sir. Emergency Services Division. So sana mapalawak pa. Yes, The challenge is maraming aksidente sa daan, diba? At maraming nangyayari. Sana mas marami. Saka siguro, Mr. President, ang mga bumbero ba natin train ba sa first aid lahat? Masasabi ba natin? O mostly? Meron din mga ibang brigada tayo na wala tayong ambulansya pero marunong din naman sila mag first aid. So every year naman gumagawa kami ng training namin para sa sunog, para sa EMS, para ma-train yung mga kapwa natin bumbero po. No, yun. And also, Sir Martin, kada add on. Kasi for this year, ni-revive ulit ang Emergency Services Department in which I am handling now, no? So the project, since magmamahal na araw na, most of our volunteers are, sabihin na nating nakapahinga from their schooling, no? So one project that we are coining is to repolish the skills, especially in providing the basic life support. Yun. So maganda siguro lahat. Kasi according dun sa aking ginawang informal research, pag ang tao daw may unting kaalaman, hindi naman kailangan eksperto eh, di ba? Mas mataas yung percentage niya na mag-step in at tumulong. Di ba? Even yung awareness course, no? Baka Jun, yung aking Staying Alive program, gawin natin sa EMS, Yes, ng sir. fighter. Yep. Diba? Yung Staying, alam nyo ba mga kapatid, pwede kayong mag-CPR using the song or singing the song Staying Alive, diba? Staying Alive, Staying Alive. Yun ang bagong trend. Yes. No? Maghingi ako ng approval kay Mr. President, baka ba pwede natin gawin yung programa na yan sa fighter. Mga bumbero, di ba napakaganda? Yes. Diba? That's one way para encourage natin. Ganun pala tumulong. Pwede nating like a mob eh. Flash mob. Flash mob on the Ginagawa time. po sa ibang bansa yan. Napakaganda. And that's a projection. Ang bumbero natin, public servant or public safety. Yes. Di ba? Official talaga. Jun, baka gusto mo i-promote lang yes, sir. yung ating Manila Marathon. Okay. For the general public, no, we would like to invite you, the city of Manila, headed by our President Mayor Joseph Ejercito Estrada, would like to invite all the cities in Metro Manila to attend the second Manila Conference on Disaster Resiliency and Preparedness. So, March 8, 9, and 10 po sa World Trade Center. So, lahat po kayo are all invited. So, libre po yan. Free It's admission. free admission, sir. Oh,
Okay, tapos meron sila mapapanood na Rescue Olympics. Okay, on the 9th, meron tayong second Manilathon, no? So it's an indoor rescue challenge which will be participated by the local government, local disaster of each cities. So lahat po sila magpa-participate. Paligsahan ng mga Paligsahan po. rescue team. Panoorin niyo po yan sa World Trade Center, March 8, 9, and 10. 8, 9, and 10. Free admission po tayo. Maraming Yes, sir. salamat, Jun. No? Yes, sir. At syempre sa iyong boss na ang ating kaibigan, si Mr. Johnny Yu. Yes, sir. Dahil magre-rescue march tayo, dyan tayo magsisimula. Yes. Pero bago tayo magtapos, at syempre, gusto nating i-acknowledge yung mga kabayanihan ng mga volunteer firefighters natin. No? Pero hindi po natin kailangan maging patay para maging hero. Okay? Kasi sabi rin, may dalawang klaseng hero daw. Yung tinatawag nating Big H hero. Ito daw yung big deal. Ito yung talagang namatay, nasugatan, nabarel dahil tumulong. Pero may sinasabing small H hero. Ito yung araw-araw, good deeds ang ginagawa. No? Siguro sa fighter, as an organization, may mga trahedya na rin po na nangyari. May mga bumbero na rin po na nadali, namatay in the line of service. At bago tayo magtapos, siguro yan ang gusto natin pag-usapan. Ang kabayanihan ng mga volunteer firefighters expecting nothing but risking their lives, no? Wala sigurong ibang magkikwento dito kung hindi yung pinaka bata ng mga hepe, ang one-star general, Mr. Virgilio Gardaya. Siya po ang Fire Marshal ng South District ng Fighter Base. Boss, ano ba sa recollection mo? Ilan na po ba ang mga ating mga kasamahang fire volunteer, ang mga nasawing palad, namatay dahil sa pagresponde sa sunog? Very quick lang po. At present na 7 na yun namatay sa 7. line of duty. So ano pong mga circumstances ng mga aksidente? Yung unang namatay, tinamaan ng LPG, tumama sa ulo niya. Yung isa naman sa fighter, dun sa Quiapo, naipit dun sa loob ng building. So ito isa kasama sa risk, no, yung bumabagsak yung mga pader, structures, etc. Tapos yung tatlo, magtiyo, sa DJ, dun sa Caloocan, nabagsakan ng pader. Yun. So, meron, so sabi nyo 7. Oo. Isa si Harry Lou. Ano naman po ang circumstances niyan? Si Harry Lou, yun ang sa Quiapo. Yung sa Quiapo. Oo. Yun. Yung una-una naman sa amin, sa hometown. Ito bang mga ganitong mga pagkakataon, hindi ba natatakot yung mga volunteer o lalong tumatapang yan? No? Kasi, pero siyempre, sabihin natin, talagang delikado ang pagiging fire volunteer, no? Pero, ano po ba ang ginagawang hakbang? No? Siyempre, importante rin yung safety. No? Delikado ang trabaho. Paano po ba natin na-emphasize to? Yung kaligtasan sa firefighting service? Sa pag-iingat lang po. Saka, isasaysa mo yung lugar kung safe ang mga tao. Meron po bang safety officer sa isang scene, di ba? Sa fire scene, meron dapat safety officer. Hindi siya bobombay, hindi siya tatrabaho sa loob, pero siya ang titingin lang nung scene. Meron po bang ganyan sa fighter base? Meron, actually, Kuya Martin, meron tayong tinayo. Actually, ang fire marshal natin nandyan. Meron tayong deputy. Kaya tayo meron tinawag na mga sector head natin. Meron tayo sa west, meron tayo sa north, east, sa central, at saka sa south. Meron tayong mga head dyan. Siyempre, ang fire marshal natin, ang brigada na sa Ermita. Nagkakasunog po sa Caloocan, Malabon. Siyempre, hindi naman Superman ang fire marshal natin na every sunog nandun siya. Kaya tayo may tinatawag na sector head. Meron tayong hepe na nandun. Meron kaming kasi ginawang rules na yon na pag nasa sunog ka, dapat naka-uniforme ka. Yun. Yung tinatawag nating personal protective equipment, PPE. Opo. Ayan. Complete gear tayo.
naka-bunker tayo, naka-fire pants po tayo, nakatamang bota, nakatamang helmet para maingat natin ang volunteer natin. Ano po ang, siyempre, paano pag may nakita kayong membro ng fighter at isang brigada na medyo, forgive me for the term, medyo lousy-lousy. Kasi safety ng pinag-usapan natin dito. Will there be a somewhat sanction? Or Meron kaming sanction na ginawa dyan. Okay. Mabigat ang sanction na binigay namin, lalo na pag nakainom ka. 6 months suspension agad. Mhm. Pag second time, 1 year suspension. Mhm. Pangatlo, magpaalam ka na sa volunteer po. Alam mo, napakagandang mapakinggan yan, mga kaibigan. Dahil kahit na volunteer service, kailangan nating i-professionalize. Diba? Ika nga yung tawag natin. Hindi lang makikita natin naka-tsinelas, naka-short. Siguro it's high time. Yung mga sinaunang panahon siguro. Ako natutuwa dahil being a safety advocate, talagang mataas ang level ng aking safety awareness sa lahat ng bagay. And I really appreciate Mr. President Wilbert na talagang tinataas natin yung level ng kaligtasan. Saka hindi lang yun, professional tignan. No? It's high time na ipakita natin, hindi porket fire volunteer, ganito ang itsura. No? Hindi natin sa minamaliit, no offense taken sa mga kaibigan natin. Marami tayong kaibigan na fire volunteer. But professionalizing safety is very important. Kuya Martin, kaya nga nung pag-upo ko sa pagka-presidente ko dito sa association, yan ang unang nagpatawag ko ako agad ng fire chief meeting. At ang tulong sa mga fire marshal namin at saka mga sector head namin. So nag-meeting kami, ginawa namin yan para sa safety ng aming bumbero. Pangalawa, may mga ginawa kami, mga dapat tamang uniforme, bawal uminom, yung mga rules and regulation ng pagka-volunteer. 'Di ba? Pag uminom ka, huwag ka na tumakbo ng sunog. Yan. Siyempre kaligtasan. Opo. Number one is the safety po sa amin. Ayan. Nako, tayo'y umabot na sa alas 7 na po ng gabi. No, ang ating programang Handa Pinas, 6 to 7 p.m. every Friday. At papasalamat tayo sa ating magigiting na fire chiefs. Okay, sa ating mga fire chiefs ng iba't ibang fire brigade. No? Mr. President Wilbert Lowa, last word siguro sa ating mga kapwa volunteer at sa ating hindi lang siguro i-address natin to bilang hindi lang presidente ng fighter but siguro the entire fire volunteer service sa Pilipinas. Dahil alam natin maraming nanganak na grupo, maraming nag-interest. It's not bad, everybody wants to help, but siguro being a president of a respected and one of the biggest fire volunteer organization, ano pong inyong mapapayo at inyong masishare sa ating mga fire volunteers? Ang masishare ko lang naman sa mga volunteers, basta bago kayo tumakbo ng sunog, una-una mga safety po ng bawat brigada. Number 2, yung mga pagtulungan sa isa't isa. Yun lang naman po. Pero sa mamamayan, sana ingatan nyo lang yung mga octopus na saksakan. Ang daming mga nakasaksak, mga posporo nyo, huwag nyo ilagay sa para makaiwas tayo sa aksidente ng pagsunog. Actually, buti na mention nyo yan, Mr. Wilbert, no? Kasi, ang Fire Prevention Month, no, although, pinost nga sa aking Facebook page, ito ay pagkakataon para i-glorify natin at i-recognize natin yung ating mga bumbero, di ba? Volunteer or government or BFP, di ba? Pero sana hindi lang diyan nagtatapos yung fire prevention, hindi lang sa parada, hindi lang sa pagkilala, pero yung prevention aspect, no? Nung fire prevention month. Sabi, tayo magbe-break muna, magbabalik po ang Handa Pinas, sandali lamang po. A-Tron Media Pro Incorporated.
balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This is VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Amnesty International has accused Russian and Syrian forces of deliberately targeting Syrian hospitals as well as medical facilities with aid strikes, airstrikes to ease the path for pro-regime ground forces advancing on northern Aleppo. Amnesty International's broadside against Russia and Syria came as the United Nations Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura, said the 60-day partial ceasefire in the civil war is largely holding, but not entirely. Unfortunately, we have to admit, like in every cessation of hostility or ceasefire, and in particular in this one, there are still a number of places where fighting has continued, including parts of Hama, Homs, Latakia, and Damascus. But they're being contained. UN envoy is in Geneva for a meeting of task force led by the United States and Russia to monitor the situation in Syria. He said peace talks to help end the 5-year-old civil war will resume next week as scheduled because the end of hostilities appear to be holding. European Union Council President has warned migrants against going to Europe. That story now from Henry Ridgewell. Arriving in Athens Thursday for emergency talks with Prime Minister Alexis Tsipras, European Council President Donald Tusk gave a stark warning to potential migrants thinking of travelling to Europe. Wherever you are from, do not come to Europe. Do not believe the smugglers. The United Nations estimates that more than half of the arrivals in Greece are fleeing war in Syria or Iraq, legitimate refugees rather than economic migrants. Henry Ridgewell, London. And a first for the Olympic Games, a team of refugees will compete at the international sporting event in Brazil this summer. IOC President Thomas Bach said everyone has been touched by the magnitude of the refugee crisis. He said by welcoming refugee teams, they want to send a message of hope to all the refugees in the world. You've been listening to VOA News, brought to you live from VOA through DZRJ in Manila. Hello there, this is RJ. If you want to have fun with your friends visiting from abroad, don't forget, I'm at Bistro RJ every Friday tonight. Let's rock and roll and ride the time machine to happiness and good fun. Let's rock and roll tonight, Bistro RJ at Dusitani Hotel. A Tri-Media Pro Incorporated. Handa Pinas! Masterin ang mga paghahanda sa iba't ibang disasters, sakuna at mga kaalamang pangkaligtasan. Dito sa Disaster Management School on Air. Ito ang Handa Pinas. Kasama ang inyong preparedness guru at public safety advocate, Martin Aguda Jr. Handa Pinas pa rin po. Sama po natin ang magigiting na fire volunteers natin mula sa Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters Incorporated. Isa-isahin natin yung ating mga happy dito, ang ating mga fire chiefs. Sabi nga natin, Fire Prevention Month. Hindi lang ito nagtatapos sa pagpapakita at pagpapakilala at pagkilala sa mga kabayanihan ng ating mga bumbero mula sa Bureau of Fire Protection, mula sa ating Volunteer Fire Service. Pero pagkos ang importante dito yung pagturo no nung fire safety na tinatawag, di ba? Ako tatanungin niyo, di ba? Fire Prevention Month, napakaraming sunog, di ba? Parang mali. Ironic, no? Pero kung ako tatanungin, pero alam natin sa government proclamation, siguro dapat ibahin yung pangalan. It should be called Fire Safety Awareness Month. Ang kailangan dito yung fire safety aspect, which is si Chief Robert ay merong i-share sa ating mga tips, Chief. Yeah, let's say in case of fire, tatandaan nyo lang yung word na safety. Okay. No? S-A-F-E-T-Y, yeah. safety. Okay. Yes, Chief. S stand for
in case of fire, sound the alarm. Sound the alarm. Oo. Tapos, A, advise the nearest fire station. F, fight the fire with available equipment. That is the fire extinguisher or any water. Tubig na naka-standby. Oo. Diba? Tapos, letter E, evacuate the premises. Kung hindi kinaya, lumabas na tayo. Okay. And letter T, tell everyone to clear the area. Kasi napapansin namin yung mga tao nasa gitna ng kalsada, mga usi. Yun. Kaya pagdating ng aparato, nadidelay kami. Oh, yun. Huwihinto kasi di ba pwede sagasaan. Teka lang, sundutin ko na anong kailangan nyo pagdating sa fire scene. Kailangan nyo ba ng barangay, police, ano bang kailangan dyan? Dapat crowd control para makapasok ka agad yung mga fire truck. Pero matik dapat yan sa barangay June eh, di ba? Ikaw involved ka sa DRR ng isang city, di ba? Kasama dapat sa orientation niya. Pag may sunog, respondi kayo, hindi kayo bumbero, pero public safety kayo doon. Traffic, di ba? Security, tama ba? Tama yan, sir. So, dapat nga, sir, as part of the safety, we have to educate the people. Yun. Especially on the grounds or the level of the barangay. Yun. Na kung saan, kung hindi man nila kayang isupili ng apoy, they might as well give way para doon sa mga dumarating na mga responders. Ayun. And yung why. Lastly, Sorry. pinaka-importante. Why? You must not re-enter the burning premises kasi diyan tayo maraming casualties. Yung bumabalik. Pag lumabas na, if you get out, okay, wag nang bumalik. Yan, napakaganda nung safety mo na natip sa atin, Chief Robert. At siguro magpapasalamat na tayo sa ating mga magigiting na panauhin ngayong gabi mula sa presidente ng Association of Volunteer Fire Chiefs and Firefighters Incorporated, ang Fighter Base, Mr. Wilbert Law, ang presidente ng Fighter, si Chief Edwin, ang Fire Marshal, si Chief Mike, si Chief June, Chief Robert, Chief Virgilio, at Chief Jandy. No, maraming salamat sa pagpunta dito. Welcome po kayo pag sa mga ibang pagkakataon na magkwentuhan pa tayo dito. No? At saludo po ang taong bayan sa kabayanihan ng ating mga bumbero, sa ating Bureau of Fire Protection, sa ating volunteer. Ito po ang Handa Pinas, Martin Aguda, every Friday 6 to 7. Ingat po tayo. A Trimedia Pro Incorporated.